Eto na nga, nagbabalik na naman ng Banateros para pag-usapan pa mga may init na issue, lalong-lalo na po itong issue ng mga congressman at itong NBI. Ito pong issue ng subpoena at mukha atang merong direksyon na tinatarget ang mga vloggers, ang mga media. Kasi mantakin mo ba naman, Coach at saka Jay, yung NBI ay pinatawag yung kasali lang sa interview ng ni VP Sara Duterte. Unang-una, hindi naman po yun na pribadong meeting, yun po ay public. Ibig sabihin, nakikita po ng pampubliko. At dahil po dyan, makakapanayan po natin si Attorney Mark Tolentino bilang legal expert to. Tatanong natin kung tama ba itong ginagawa ng NBI na isubpina ang mga vloggers o sino mang mga nagtanong kay VP Sara Duterte. Magandang gabi, Sir Mark. Attorney Mark Tolentino. Hey, good evening, kasama Walat Bay, Coach Oli, at sino pa yung mga kasamahan natin dyan? Si Jay sa Guevara. Banateros, mga kaibigan mo na, si Jay Guevara, at sa lahat po ng mga followers ng SMNI, yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ayun. Sir, simulan ko na. Una-una, yung sinasabi ngayon ng NBI na subpina. Ano po ba ang kahulugan nitong subpina na ito? Ang subpoena, ibig sabihin doon, compelled ka na pupunta doon. Otherwise, may penalty ka na, may liability ka kung hindi ka pupunta. Iba yun sa invitation. So, sana yung ginagawa dapat ng NBI, i-invite muna si VP Sara or yung mga vloggers o yung mga media bago yung subpoena. Kasi pwede naman invitation muna. In the very first place, you have to clarify yung issue about the NBI na nag-issue na subpoena against the Vice President. Dami kasi na mga views ng mga abogado, ni-research ko itong mga views ng mga abogado sa Estados Unidos at saka sa Pilipinas kung mayroon bang immunity from suit ang Vice President. Kasi first time in history in United States, si Vice President dati ni Trump, may immunity na sa Vice President. Na-extend na yung presidential immunity from suit papunta sa Vice President. So, yung sa Pilipinas naman, yung presidential immunity, wala naman yan sa ating saligang batas. More yan sa tradition, more yan sa Supreme Court decision, na nag-base yan sa decision ng Estados Unidos. So, and second, the Vice President is an impeachable officer. So, kung ang purpose kasi ng NBI, mag-investigation sila, after the investigation, magdemanda sila ng grave threat, kung pwede man. Ano ba penalty ng grave threat? Ang penalty ng grave threat is arresto mayor, na kasama doon yung suspension kung nakaupo sa panggobyerno, suspension from service. Violation na yan ng ating saligang batas kasi only through impeachment, pwedeng matanggal ang Vice Presidente. So kung makonvict si VP Sara, for example, makonvict siya ng grave threat, suspension siya or matanggal siya sa pagiging Vice President, and that is in violation sa ating saligang batas. Kasi nakalagay po sa ating saligang batas that the Vice President, kasama ang Presidente, kasama ang Supreme Court Justice, and yung mga commissioners, they are immune from suit. So ibig sabihin, kung idemanda si VP Sara, so matanggal siya through a judicial process, there is already a clear violation ng ating saligang batas. So ibig sabihin, yung palang pong subpoena palang na yun, medyo sablay na. Tama po. Sablay na kasi ang role kasi ng NBI is to investigate, not to prosecute. After they investigate, they will recommend for the filing of the case to the prosecutor. Yun ang role ng NBI. But dapat kasi, yung immunity from suit is a matter of defense. Kailangan lang i-invoke yan na immune from suit si VP Sara kasi pwede naman niya i-waive yan. So, kailangan niyang i-invoke yung immunity from suit kasi kasi nakalagay po sa ating saligang batas that the Vice President, including the President and the Supreme Court Justices, they are impeachable officers. So, they can only be removed through impeachment. Kasi kung idemanda natin si VP Sara, assuming makonvict siya, matanggal siya sa panerbisyo, so ibig sabihin, violation ng ating saligang batas. Kasi very clear ang ating saligang batas that the Vice President can only be removed through impeachment. So doon pa lang may problema na. Paano pa po itong
sinasabi nila na subpina naman para sa mga nagtanong. Bawal na po bang magtanong ngayon kay VP Sara Duterte? Yun nga, so parang na may epektuhan naman yung ating freedom of press and freedom of expression na guaranteed po yan sa ating saligang batas. Yung mga media man, parang natatakot na sila magtanong, natatakot na sila i-practice yung kanilang profession bilang mga media personalities kasi baka makatanggap sila ng sabina. Ang humble suggestion ko sana, mas maganda sana yung NBI mag-invite muna sa mga media man kung pwede man na mag-invite kasi trabaho naman ng NBI na mag-investigate but not to the extent na investigate lang na kahit sinong pwede lang investigate kasi baka may epektuhan naman yung ating democratic process, yung ating saligang batas, particularly yung guaranteed constitutional right, yung freedom of press and freedom of expression. Pero ang sinasabi po kasi nila, sir, ang vloggers are not media. Do you agree with that? Na media man or non-media man yan, we are all Filipinos and we are in a democratic country and part of the democratic country is freedom of press and freedom of expression. Hindi naman ibig sabihin pag hindi ka media man, wala ka ng freedom of press, wala ka ng freedom of expression. Yung mga vloggers, they can exercise freedom of press and freedom of expression. Debatable pa yan kung media man yan or hindi. But that is not the issue. The issue here is ano yung constitutional principle ng freedom of press and freedom of expression. Kasama doon lahat ng Pilipino, ma-media man ka man, ma-vlogger ka man, or ma-ordinary Pilipino ka man. You have the guaranteed constitutional right of freedom of press and freedom of expression. Kung in-exercise mo lang yung freedom of press mo, in-exercise mo lang yung freedom of expression mo, or lalo na if you're a vlogger or you're a media man, makatanggap ka ng sabina, what will be the effect sa freedom of press sa Pilipinas? So matatakot na yung mga vloggers na magpahayag yung gusto nila ipahayag, matatakot na yung mga media man na anong gusto nila ipahayag, or even the Filipino people, matakot na sila na mag-express ng kanilang opinion because baka makatanggap pa sila ng sabina ng NBI. So it really affects the democratic system ng ating bansa. Paano, sir, kung hindi umattend yung mga sinumpina ng NBI? Ano mangyayari? So if they will not attend, the NBI, possible mag-conduct sila ng investigation ex parte. Ibig sabihin ex parte, yung mga pumunta lang, yung mga nagreklamo, o kung sino ba nagreklamo dyan, mag-base sila sa kanilang recommendation sa reklamo or yung mga ebidensya na nag-gather nila. Tapos, they will submit that to the prosecutor for the filing of the case. Then the prosecutor will conduct a preliminary investigation. In that case, pwede na doon na ang mga media man mag-submit ng kanilang counter affidavit. Kung i-demanda man sila sa NBI, pwede doon na sa prosecutor mag-file. Kasi the NBI cannot file directly to the court. The NBI can only recommend to the prosecutor. Kasi the NBI, the role of the NBI is only for investigation. The one who has the prosecutory power is the Department of Justice through the Office of the Prosecutor. Ayun, Attorney Tolentino, Coach Oli po. Ito yung sinabi nyo, Yes, Katoli. Yes, Attorney. Immune through judicial process si VP Sara. Ito ba'y habang nakaupo lang siya? I mean, yung nangyari ngayon, halimbawa, Yes, tama. after noon, pwede na. Yes, pwede na. Yan. Kasi what's the purpose of the immunity from suit? The purpose of immunity from suit, this is actually matagal na ito na proseso. Panahon pa ito ng mga American history na kinopya ng Pilipinas. Kung basahin natin ang saligang batas, wala nakalagay na presidential immunity. Wala nakalagay na vice presidential immunity. Wala nakalagay. It is based only on our tradition and Supreme Court decisions na kinokopya natin sa Supreme Court decision ng Estados Unidos. The objective of presidential immunity or vice presidential immunity para hindi sila madisturbo sa kanilang trabaho. Ang purpose nila, 6 years lang kasi ang term ng presidente, 6 years lang ang term ng vice president. Hindi sila, baka madisturbo sila na instead na magsilbi sa taong bayan, mabisi sila sa pagdepensa sa kanilang sarili. So they will not be anymore become an effective vice president or effective vice president. That's why ang ating
tradition, nagsabi doon na dapat hindi mo na idemanda ang sitting president, sitting vice president, yung mga ibang mga impeachable officer except through impeachment. Kasi through impeachment, ang ibig sabihin doon, matanggal sila through impeachment. Kasi kung i-judicial process natin sila, granting na ma-convict si presidente or si vice president, granting na ma-convict, kasama kasi sa penalty ng arresto mayor is suspension from office or removal from office. Nakalagay po sa ating saligang batas, they can only be removed through impeachment. So, ibig sabihin, may conflict. May conflict kung i-file ang kaso sa korte or na hindi i-file through impeachment. So, nakalagay sa batas, they can only be removed through impeachment. Therefore, an impeachable officers, they enjoy immunity from suit. So, attorney, ito ba ay sa presidente tapos sa vice president? At kung tama ang aking pagkakaunawa, hindi sila ngayon pwede madimanda, pero after pwede na. Halimbawa, Pwede. isang politiko ay nangurakot patungkol sa baha, yung dapat sa baha, kinurakot. Hindi siya ngayon pwede madimanda para hindi siya naaabala. Tama. Except through impeachment. Ayan, through impeachment para matanggal pero hindi demanda. So after that, pwede na natin siya abalahin. Pwede na. So itong kay BP Sara, itong nangyayari ngayon, obviously, ito'y abala na ang ginagawa kay BP Sara. Kasi hindi lang through impeachment dahil itong pagpapatawag sa kanya dito sa Kamara, ito ng mga Quadcom, halos katumbas nito ng demanda dahil, again, abala po ito. Abala po yan, and at the same time, ang purpose talaga nila is para si BP Sara hindi maging effective vice president. So makita natin ang purot dulo nito is politika. So actually, it's not to protect the public funds, to protect for public service, to protect the interest of the public. Hindi ganon. This is a 2028 election na. So connected ito lahat. Kasi if you check the law, if you check ang ating saligang batas, only through impeachment lang yung mga impeachable officers. If you check the history, if you check the jurisprudence, yes, may mga abogado na nagsasabi that only the president is immune from suit. May nagsasabing ganon. But if you check the history, if you check the tradition, in fact, ang Amerika nagsasabi na in 2023 that the vice president is also immune from suit. Nakalagay doon. So therefore, the new American jurisprudence, yun ang kinopya natin sa Philippine jurisprudence. Walang nakalagay sa ating saligang batas. Kasi the immunity from suit, it is only based on tradition and based on jurisprudence. So therefore, kung i-deserbohin natin si BP Sara, for example, sa Congress, doon sa idemanda natin sa NBI, idemanda natin sa Piskal, idemanda natin sa Korte, so maging busy na si BP Sara pagdepensa sa kanyang sarili. If that will be if yun ang mangyari, hindi siya maging effective vice president. And I think yun ang gusto ng mga kalaban niya. So yun ang ginagawa niya. So that's why it is my humble opinion na dapat invoke talaga ni BP Sara ang immunity from suit para at least maging effective president siya, a vice president siya, and hindi siya dapat magpadisturbo yung mga namulitika sa kanya as early as 2024. Ayun, attorney, maliwanag na merong grave abuse of authority rito. Pero last question po bago ko ipasa kay Jay. Kasi marami na talagang nagsasabi na nabudol sila at ang dami na pong umaamin na talagang apaw na po na humihingi na ng pasensya dahil talagang kasalanan daw nila dahil nagbabudol. But anyway, ang tagal pa raw ng kanilang aantayin. Sabi, antayin lang tayo. Sabi, 2028 pa ang eleksyon. At binabanggit sila, posible ba ano bang nakapaloob na batas patungkol sa snap election? Wala sa ating saligang batas yung snap election. Wala yan. Pero if you check the 1987 Philippine Constitution, wala nga din nakalagay na people's power or walang nakalagay na ganon. So, but the Philippine Constitution, it is the law galing sa taong bayan. So therefore, ang taong bayan pwede nilang isuspend ang operation ng ating saligang batas through a people power kung gusto nila. But hindi naman simpleng bagay yan na sabihin ng people power tayo, hindi pwedeng ganon. Kailangan pag-isipan yan, kailangan
tingnan natin, sabi nga ni Senate President or ni Secretary JPE that this is a zero-sum game. Pwede kang manalo, pwede kang matalo. So dapat pag-isipan yan. So hindi yan easy na simple na bagay na basta-basta na lang gawin ng taong bayan. So yun, attorney, alam naman natin nung una pa lang parang may violation na agad na ginawa ang NBI kasi 'di ba dapat i-invite muna bago ang supwena. So yung mga vlogger na pinapatawag or binigyan ng supwena ng NBI, pwede rin kaya ho silang magdemanda din sa NBI dahil sa purwisyo na, kasi purwisyo din to yung ginawa ng NBI na to eh. Yung mga vlogger, they can question the legality of the subpoena. So how to question it, kasi nakalagay po sa ating batas na the mga government offices, there is a presumption of regularity in the performance of their office. So hindi natin pwede na ibaliwalain yan. Kung hindi tayo naniniwala na legal yung ginagawa ng NBI, we should file a case. Kailangan mag-file ng kaso to question the constitutionality of that subpoena. Kasi invoke natin yung freedom of press, freedom of expression, yung mga ganon. So kailangan i-question natin yung constitutionality ng ginagawa ng NBI. Hindi pwede tayo na nakatahimik lang, nakatunganga lang, hindi ganon. Kailangan talaga, there should be a court of law that will declare that the subpoena of the NBI is constitutional or not constitutional. Ito po, dagdag ko pa, attorney, may ano po ba, may batas ho ba na bawal ng tanungin ng mga empleyado ng gobyerno? O kaya, katulad ni VP Sara na na mga nakasama niya yung mga vlogger doon sa isang live. So ano po ba yun? Nasa batas po ba yun na bawal ho ba yung mga ganong ginagawa? Hindi bawal yan. Hindi bawal yan. That is the exercise of freedom of press and freedom of expression. And freedom of expression or freedom of the press is one of the constitutionally guaranteed right ng ating saligang batas. In fact, one of the highest protected constitutional right ang freedom of press and freedom of expression. Pa-vlogger ka man, mainstream media ka man, as long as you are a Filipino, may freedom of press po tayo na nakaguaranteed po yan sa ating saligang batas. And dapat respetuhin po yan ng ating administration, ng ating gobyerno, including the NBI. Kung matatandaan natin, attorney, no, nung mga kamakailan lang, etong si First Lady Lisa Araneta Marcos, may mga sinabi ding hindi kaaya-aya dito sa ating Vice President. At ano po ba yun? Kasi kung pagdudugtungin ho natin yung senaryo ngayon, halos parehas. Medyo may pinagkaiba lang doon sa ano ni First Lady kasi doon may grabe yung banat niya doon kay VP Sara eh. So parang pinapalabas niya doon na masama ugali or ano. Ano yun? May sapat din po bang ano doon na pwedeng ikaso kay First Lady kung magkataon po? Yung sinasabi ni First Lady to the Vice President, personal opinion niya yan. So, same also si VP Sara, kung may sasabihin naman laban sa First Lady, opinion din ni VP Sara yan. Kasi we are in a democratic country. So, we should respect our own opinion. Sang-ayon ka man o hindi ka sang-ayon sa mga opinion na yan, we are in a democratic country. So, ibig sabihin, in a democratic country, free tayo ilabas anong mga opinion natin. Except may mga limitasyon lang yon, yung tinatawag na kung libelous na, so yun ang mga limitasyon. But as long as you are just criticizing the public figure, you're criticizing a person in the exercise of his public function, that's part of freedom of press and freedom of expression na guaranteed ng ating saligang batas. Yun. So ano pala, no, halos Kocholi, Banat Bay, halos parehas lang din naman. Sarili-sarili nilang opinion. So ang tanong kasi dito, bakit kay BP Sara kailangan may umepal na NBI, kay Lisa wala? Galing, no? Banat Bay, ikaw. Yun yan. Ito, attorney, isa di ba siya paulit-ulit ninyo sinasabi freedom of speech, freedom of the press, ganyan-ganyan. Sa tingin ninyo,
since parang mapakalabo ho nitong subpoena ng inilabas ng NBI, ano kaya sa tingin ninyo ang strategy nila? Takutin na talaga itong mga vloggers na wag nang dumikit kay VP Sara Duterte? O di kaya wag nang magsalita? O baka naman during that interview, may nagsabi nga baka itinatrap lang to the point na yung tanong ay mali. Halimbawa, itanong sa kanila, nagbanta ba si VP Sara Duterte? Siyempre ikaw, hindi ka ganun bihasa sa batas, which is yung tinatawag na conditional yung sinabi ni VP Sara Duterte. Ang sagot mo, oo, narinig ko. Ano kaya ang dahilan kung bakit nagsubpina ito? Ito ba strategy? Ano ho ba sa tingin nyo ito? I think may nag-utos kasi dapat ang gagawin sana ng NBI with due respect to them, dapat respetuhin nila yung office of the Vice President na the second highest office ng ating government ngayon. So at least man lang mag-invite muna sila, hindi mag-file muna sila mag-issue agad sila ng subpoena. Kung hindi, invitation muna para sagutin. So yun lang dapat ang gagawin. Pero ang ginagawa nila, diretso na subpoena. So I think, yes, ginagawa nila ang trabaho nila, but I believe may nag-pressure sa NBI. So kung may nag-utos nga, attorney, at alam naman natin na pangalawa sa pinakamataas na posisyon ng Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte, so mapapaisip pala talaga tayo na mas mataas pa kay VP Sara ang nag-utos sa NBI niyan kung sakali. Maaaring ganun. Possible yan. Mas mataas pa or sa administration natin, possible yan. But of course, yung NBI, trabaho na naman ginagawa nila. So, ang trabaho ng NBI is just to investigate. Yun lang ang trabaho nila. But of course, for example, invite or may subpoena ang yung mga media or mga vloggers. So, the best thing na gagawin ng mga media and vlogger is just to write a letter to the NBI muna, explaining to them na we are studying the possible answers sa kanilang investigation. We are consulting a lawyer na para sa akin, ang gagawin dapat ng lawyer nila is to file a petition sa court to declare that subpoena unconstitutional in violation sa freedom of press and freedom of expression. Kung ako naman yung lawyer ni VP Sara, ang gagawin ko, this is my personal opinion, I will invoke the immunity from suit para at least hindi na ipagpatuloy yung NBI investigation na yan or yung subpoena na yan. Attorney, si Boss Dada kasama po dyan sa mga nagtanong. Hindi ko po pa alam kung natanggap niya na o wala. Hindi ko po alam, pero ang alam ko wala akong abogado si Boss Dada. Pwede ho ba ninyong... I can volunteer. Ayun. Yes. Sana maging abogado kayo ng Banatero sa mga susunod pa nilang kaso. Meron ako kasi ang kaso eh. Bakit kami? Susunod po sila sa tingin ko. So, baka pwede naman kayo. Alam mo, attorney, May pabol pala ako kay attorney na tanong. Kasi ngayon medyo may nangyayari ng kababalagan diyan eh. What if lang naman, attorney, na ayun nga, pinasupuin na yung mga vlogger. Tapos biglang ikinulong. Kasi alam naman natin na NBI is investigation lang, di ba? So marami na kasing kababalagan na nangyayari ngayon eh. Yung convicted nga, napapa-contempt yung attorney, di ba? So hindi na malabo 'yun. Ano po ba ang ang maaring kaharapin na tinatawag dito nasa batas po ba 'yan na maaaring gawin ng NBI? Yung ganong sistema. Ang NBI, they can only investigate. They cannot arrest a person without a warrant of arrest, except if you are caught in the act, in the commission of the crime, or is about to commit a crime. Ibig sabihin, nakita ka ng NBI that you're committing a crime or is about to commit a crime or has just committed a crime, pwede ka arrestuhin ng NBI. But kung wala kang ginagawa, nag-vlog ka lang dyan, pumunta ka doon, wala ka nakaupo ka lang, or kumakain ka lang, hindi ka pwede arrestuhin ng NBI because the NBI cannot do that except walang warrant of arrest. I repeat, the NBI is only an investigatory body. Hindi naman sila korte na mag-order ng isang tao na arrestuhin, ikulong doon. Hindi pwede ganun. Only the court can do that. Yun, thank you, attorney. Ito, in connection, attorney, dyan sa NBI na yan, talagang involved mo yun. Kasi
medyo ang timing po talagang grabe. Dahil itong Zoom meeting ni BP Sara, pinaimbestigahan, again, tatamaan vloggers. Tapos, eto namang isang congressman na, anong pangalan niya? Barbero, basta yon. Pinagsumbong rin sa NBI at plano rin magdemanda. So, ito yung game plan nila eh. Patahimikin talaga ang vloggers. Ngayon, ang tanong dito, talagang ano mangyayari sa bansa natin na lahat na lang gusto nila para maging quadcom, oo na lang ng oo. Tahimik na tayo lahat. Basta wag na kayong, tahimik kayo. Total, pina-impeach si BP Sara. Ito yung tanong ko. Pina-impeach na si BP Sara, attorney. Hindi ba pwedeng sabay na rin? Pwede ba pa-impeach na rin yung speaker at yung presidente? Sabayan na para Hindi, kailangan may mag-file ng impeachment for the Pwede ordinary president. citizen. The president is an impeachable officer, but the Speaker of the House is not an impeachable officer. Yun ang pagkakaiba. Okay. So the president can only be impeached basta may nagreklamo doon sa Senado, sa Congress, may nagreklamo, tapos at least may isang congressman na mag-endorse. Isa lang. So dapat, example, isang ordinary citizen, si Coach Oli, example, siya magreklamo sa presidente, si BBM, reklamo niya, mag-file siya ng impeachment complaint ni BBM. Hindi yan papansinin sa Congress. Except kung may isang congressman na mag-endorse or mag-sponsor for a resolution for the filing of the case. Yun, Ganun Jay. pala yun, no? Kontakin mo na si Congressman Marcoleta. Kontakin ko na si Ninong. Ninong ko yun eh. Hindi, ilan po ba ang attorney? Ilan po ba ang yung impeachment po ba yan sa pirma binabase? Kung ilang congressman ang papayag? Paano po ba yan? Una, may at least isang congressman mag-sponsor sa complaint. Tapos, pag may mag-sponsor, i-refer yan sa Committee on Justice Committee. So doon ang mga hearing, mag-investigate doon, kunwari. Tapos, majority ng Justice Committee mag-boto para ipasa sa plenary. Sa plenary, kumakuha nilang I think 1/3 na mga congressman, so mga 120 or 115 na mga congressman na makuha nila, so pwede nang ipasa sa court, parang ganon, para ipasa sa Senado, kung makuha nilang 1/3. So sa atin naman, they have the numbers, yung grupo ni Speaker Romualdez, they have the numbers with respect sa mga congressman, but hindi naman basta-basta numbers na kailangan dadaan sa proseso yan, dadaan sa committee, may kunwari may investigation, may sagutan doon bago naman ang botohan. Pero kung numbers mag-usapan nila, yes, they have the numbers. Unfortunately, they have the numbers. May dagdag ko lang, attorney, yung Akbayan Party List yung di ba? Nagsampa ng impeachment kay BP Sara at kasama dito si De Lima. May po din, pwede po bang makasuhan yun sila sa mga doon sa ginawa nila na hain ng impeachment kay BP Sara? Yung pag-file ng kaso, right naman nila yan. So right nila yan. Same also na dapat respetuhin natin ang karapatan nila na mag-file ng kaso. And dapat saan sila, respetuhin din nila ang karapatan ng mga vloggers kung gusto nila magtanong ni Vice President. Kaya ganoon na yan. So right nila yan na mag-file ng kaso. So ang tanong dyan, legally, right nila yan, but ang tanong, will it help the country? That's why in fairness with President BBM, nakiusap siya sa mga congressman na dapat sana hindi na ituloy yung impeachment kasi ang priority dapat ang the governance ang priority or public service ang priority, yung administration yun dapat ang priority, hindi yung pag-focus sa pag-impeach ni Vice President Sara. Yun. Okay, maraming salamat po, attorney. Meron po ba kayong gustong idagdag para yung mga vloggers naman ay hindi naman natatakot sa nangyayaring ito? Sa lahat ng mga vloggers dyan na dinimanda or inimbestigahan ng NBI, yes, I will be your volunteer lawyer. Yo. So, walang problema sa inyo. I will help you. I'll assure you na all your constitutional right maprotektahan laban kung may mga abuso laban sa inyo. Ayun, maraming salamat, attorney. Kain mo na lang kami ng kimchi dyan. Yes, thank you. po. Thank you, attorney. Sige. Thank you, attorney. Ayun. Akala siguro itong mga
pwede ko ba sabing hindot? Wag na nga lang. Wag. Wag na lang. Wag na. Gusto ko sanang sabihan to mga to na kakala siguro nila lalong tatahimik ang mga Pilipino dahil sa ginagawa nila sa mga vloggers. Hindi nila alam, mas lalo hong pinapaapoy nila habang kanilang binubuhusan ng tubig, ang apoy, lalo ho itong umaapoy. Hindi ho nila alam. Kaya maganda na. Alam nyo ano to? Ito na yung pangatlo. Pangatlong, Kasi 'di ba may isang pero ako hindi ko nang babanggitin yung pangalan niya kasi may mga nagsabi dati na yung ginawa daw sa kay OJC ay hindi daw gagawin sa iba. So ngayon pangatlong beses na. Una kay OJC, pangalawa kay BP Sara, ngayon ito pangatlo sa mga vloggers. Kasi maaaring maaaring isama nila to sa drama para pahabain na nila yung kwento at para mapagtakpan ng administrasyon yung kabulastugan na ginagawa nila sa gobyerno. Pwedeng isa na naman to sa panibagong pakulo. idagdag pa natin yung yung anchor ng SME na yan ang una-una na tinakot, 'di ba, si Ka Eric at saka si Ayun pala, oo. si Doc Lorraine, 'di ba, Badoy, na unang-una nilang tinakot para hindi magsalita laban dito sa mga bantakin mo, questionin lang yung kanilang budget, which is part of freedom of speech ang magtanong sa mga kongresista natin. Tandaan ninyo, sila, public authority po sila, public servant po sila, may karapatan po tayong tanungin, nagagamit ba sa tama yung kanilang budget? Mantakin mo, ipakulong nila. Doon pa lang, nagsimula na yung pananakot nila sa mga media o sa mga taong kokontra dito sa gobyernong ito. Kahit yung live na kasama ng mga vlogger si BP Sara, halos lahat naman yung katanungan lang O, nagtanong sila kay Vice President Sara Duterte, sinagot ni Vice President. So anong masama doon? Tsaka mahirap magsalita ng statement doon kasi mainit si BP Sara Duterte noon hindi ka pwedeng magsabi ng statement doon. Oo, kailangan talagang tanong lang. Ang ikli pa nga ng tanong doon Ewan ko bakit itong NBI medyo wala na talaga sa hulog. Sayang. Ito pa namang NBI na ito, balita ko, matalino ito, magaling. Kaya lang parang siguro na iipit na lang siya. May kumakalat ng video diyan habang ini-interview siya ng isang anchor sa ibang network, medyo nadulas. Sabi niya kasi, ano pa ba daw ang mga susunod na hakbang na NBI para mapatawag or mapadalo si Vice President Sara Duterte sa subpwena na hinahain nila. Ang sabi wala pa kasing pinapasabi si Pers, tapos biglang nag-vice. Wala pa kasing pinapasabi si Pers, si Vice. Nadulas. Oo, gumanon. Si Director? Oo. Asang video yan? Nasa video ko yan kung gusto niyong panoorin. Pero ito Sa channel mo? Oo. Nasa channel niya yan. Ito Ilang masasabi beses ko kong rito, inulit-ulit yung wait lang, coach. Ilang beses kong inulit-ulit yung video na yon at wala talagang edited, kundi talagang nadulas. Maganda yan. At panoorin nyo na lang Kay Jojo Di Guzman, nandun ang pinaka-clip kay Jojo Di Guzman. So kung kakasuhan nyo ako, kasuhan nyo muna si Jojo. Dalawa Salamat. Pero ito masasabi ko dyan, kung talagang plano nilang patahimikin ang mga vloggers, alam nyo po, halimbawa lang for discussion purposes, kung sakaling tumigil nga itong mga vloggers lang, alam ko hindi, pero kung sakali lang, okay? Kasi ito po organic. Tatandaan natin, hindi nyo kayang patayin ang mga organic. Lalong lalaki yan. Pag tumahimik yan, lalong dadami. Kasi yung pagmamahal nila sa Duterte, at yung pagkadismaya nila na marami pong nabudol. Tandaan nyo po marami akong nakakausap. Dito na lang marami na akong nakakausap. Nasaktan talaga sila dahil nabudol sila So, ibang klase po yung pakiramdam na yon. Kaya, paalala lang po, pag organic po, hindi nyo kayang pigilan yan. Uusbong yan, dadami at dadami. Habang kinakatay ninyo, lalong dumadami. Hindi po ito yung mga taong binigyan ng ayuda. These are not ayuda people. Kasi kung ito ay mga ayuda people,
itigil mo lang yung ayuda or takutin mo yan, tapos na yan eh. Kasi nakaasa sa ayuda. Pero ito puso, itong mga to organic. Mahihirapan kayo dyan. Mapatahimik nyo ilan dyan. Lalo kayong nalagay sa alanganin.